Tara, samahan niyo ako sa isang napakagandang paglalakbay. Ito'y kwento ng dalawang magkaibigan na halos sumuko na. Tapos may nakasabay silang isang misteryosong estranhero sa daan. At dito na mangyayari ang isang sorpresang babago sa lahat, sa buong mundo. Pero bago yan, isipin nyo muna to. Ano yung pinaka-the best na sorpresa na natanggap nyo sa buong buhay nyo? Yung feeling, di ba? Tandaan nyo yung pakaramdam nyo yun. Kasi yung sorpresang malapit ng maranasan ng dalawang bida natin, grabe, mas higit pa sa kahit anong maiisip nila. Okay, so ito na. Ang kwento natin nagsisimula sa isang daan palabas ng Jerusalem. Hapon to At take note, ito yung mismong araw ng linggo ng pagkabuhay. May dalawang alagad ni Jesus, malungkot na naglalakad pa uwi sa Emmaus. Talagang gumuho ang mundo nila at sobrang lito sila sa nangyayari. Para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ang nararamdaman nila, imagine ninyo to. Yung inaasahan nila, isang hari na magliligtas sa Israel. Pero anong nangyari? Ayun, ipinako sa krus yung guro nila. Inaasahan nila tagumpay, kalayaan, pero ang nakuha nila, puro kalungkutan at pagkalito. Yung pangarap, naging isang napakalaking bangungot. Mismo, sa mga salita nila, ramdam na ramdam mo yung sakit, di ba? Sabi nila, umasa pa naman kami na siya na yung tutubo sa Israel. Grabe, paano ka nga naman magpapatuloy pag yung nag-iisang pag-asa mo, bigla na lang gumuho sa harap mo? So ayun na nga, habang naglalakad sila at nag-uusap tungkol sa kanilang mga kabiguan, bigla na lang may sumabay sa kanila, isang ekstranghero. Pero dahil sa sobrang bigat na nararamdaman nila, parang baliwala lang sa kanila, hindi man lang nila masyadong napansin kung sino yung kasama nila. Yung estranghero pa yung unang nagsalita. Isang simple lang na tanong, "Teka, ano bang pinag-uusapan ninyo at bakit parang ang lungkot-lungkot nyo?" Little did they know, itong tanong na to, ito yung magsisimula ng lahat. Ito yung babago sa buong buhay nila. Nung narinig na ng estranghero yung buong kwento nila, ito yung sinabi niya. Hindi ito parang galit na pagsasaway mas parang isang banayad na paalala na yung mga sagot na hinahanap-hanap nila, matagal na palang nakasulat, nasa mga kasulatan na pala lahat. At dito na nagsimulang magbago yung atmosphere. Kahit hindi pa nila siya kilala, may kakaiba sa mga sinasabi ng estrangerong to. May bigat. For the first time, mula pa nung Biyernes Santo, parang may konting liwanag na pumasok sa madilim nilang mundo. Isang sinag ng pag-asa. At alam niyo kung anong sunod na nangyari? Para silang nagkaroon ng pinaka-epic na Bible study sa buong kasaysayan habang naglalakad lang sila. Sinimulang ipaliwanag ng estranghero ang kasulatan sa paraang, wow, hindi pa nila naririnig kailanman. At hindi to basta-bastang paliwanag Seryoso to. Sinimulan niya kay Moises, tapos isa-isa niyang sinuyod lahat ng sinulat ng mga propeta. Ikonekta niya lahat ng mga hula tungkol sa kanya. Pinakita niya na nakasulat na pala talaga mula pa sa simula na kailangan munang magdusa ng Mesiyas bago niya matanggap ang kanyang kaluwalhatian. So, gets nyo na? Ang pinaka-main point dito ay ito, yung pagkamatay ni Jesus, hindi pala yun ang katapusan ng kwento. Actually, yung pala yung pinakamatibay na ebidensya. Patunay na lahat ay nangyayari ayon sa plano ng Diyos. Yun yung katuparan ng lahat ng propesya. Okay, fast forward. Gabi na nang makarating sila sa Emmaus. At dahil sa ganda ng usapan nila, inaya nila yung estranghero na, "Uy, dito ka na maghapunan." Ang hindi nila alam, itong simpleng hapunan na to, ito na yung moment of truth. Ang pinakamahalagang sandali ng buhay nila. So ayun, nasa hapagkainan na sila. Simpleng hapunan lang. Kinuha ng bisita nila yung tinapay at sa isang kilos na, teka, parang pamilyar siya. Sinimulan niyang basbasan ito. At doon nila nakita yung mga marka ng pako sa kanyang mga kamay. At sa isang iglap, boom! Malinaw na ang lahat. Napasigaw na lang sila, ang Panginoong Jesus. Grabe, pero sa mismong sandaling yon, nung nakilala na nila siya, bigla siyang naglaho. Nawala na lang. Imagine yung gulat nila na may halong di mapantayang saya. Wow! Total transformation, yung pagbabago 180 degrees. Sa isang iglap, wala na yung gutom, wala na yung pagod, yung sobrang bigat sa dibdib nila kanina, napalitan ng isang kagalakang hindi maipaliwanag. Punong-puno sila ng enerhiya. 13 kilometers, 13 kilometro guys. Isipin nyo yon, sa dilim ng gabi, tinakbo nila pabalik sa Jerusalem.
Ganun katindi yung excitement nila na ibalita to. Wala nang pagod-pagod. Baliwala na yon. At habang tumatakbo sila pabalik, doon sila nagka-realization. Naalala nila yung feeling kanina sa daan. Kaya pala. Ngayon, gets na nila kung bakit parang nag-aalab yung puso nila habang kinakausap sila ng estranghero. Kasi yung Panginoon mismo yung kausap nila. Kaya dala-dala nila hindi lang basta balita, kundi ang pinakadakilang mensahe sa buong mundo. Isang balita na magiging pundasyon ng pag-asa para sa lahat, para sa atin. Ang mensahe? Si Kristo ay buhay, muli siyang nabuhay. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kailan ka huling nagkaroon ng ganong aha moment? Yung sandali na yung sobrang pagkakalito mo, biglang naging malinaw. At yung pagkadismaya mo, biglang napalitan ng pag-asa. Dahil, alam nyo, tulad ng nangyari sa daan patungong Emmaus, minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay natin ay nagsisimula sa isang simpleng, hindi inaasahang pag-uusap.